Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Sa ating pong pagsisimula ay hiniling ko ang lahat na tayo po ay tumayo. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating panambahan. At bilang pasimula po, nais ko pong basahin ang awit 72, talatang 1 hanggang 4. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa inyong ginawa na kahanga-hanga sa lahat ng ito. Ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong kagandang loob sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa araw na ito, sa panibagong kalakas ng aming taglay. At sa umagang ito, O Diyos, kami ay magpupuri, kami ay magpapasalamat sa iyong dakilang mga ginawa sa amin sa nagdaang araw at sa inyong patuloy na pagkilos sa amin sa araw na ito. Sa oras pong ito, O Diyos, amin pong pinapasakop ang aming mga sarili, O Diyos. Paging dapatin mo po ang aming pong pagsamba sa araw na ito at patuloy na ang kaluguran mo, O Diyos, ay aming maranasan. At dalangin po namin, maging bukas po ang aming mga puso sa mga salita mo, O Diyos, na aming pong mapapakinggan at tatanggapin sa umagang ito sa buhay ng iyong mga lingkod at patuloy na ikaw, Diyos, ang siyang maitaas sa lahat ng bagay na ito, Diyos. Maging kalakasan namin ang mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito. At ganun din, O Diyos, patuloy kami na sama-sama aawit at magpupuri, sasamba sa iyong dakilang pangalan. Dalangin din po namin, O Diyos, ang bawat isa na papunta pa lamang sa bahay panambahang ito. Dalangin po namin ang kaligtasan po ng bawat isa at patuloy sila'y makarating ng maayos upang makasama po namin sa pagsamba sa araw na ito. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, sama-sama po tayong aawit. Magpupuri sa ating Panginoon. Tawagin po natin ang ating kapatid na Tunyet para po pangunahan tayo sa ating praise and worship. Okay. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa namin. Tunay nga po na napakabuti niya sa lahat ng oras. Mga kapatid, sino kumamanta dito? Sino sumasayaw? Mga kapatid, bigay mo sa Panginoon, bigay mo sa Diyos sa kalikasan mo. Boses, ang action ng iyong pagsasayaw, bigay mo sa Kanya. Sa Panginoon, sa piling niya, tayo ay may tagumpay. Sa ating paghihintay, tayo ay may kalakasan. Tunay nga po ng Panginoon, ay tunay nga po na siya ay ang Diyos na magbibigay ng tagumpay sa lahat ng oras. Amen? Mga kapatid, awitan natin ang Panginoon sa piling mo. Tunay nga po, sa piling mo, Diyos, ako ay may tagumpay. Diyos,
sa Panginoon. Lumapit ang tayo ng kanyang kalakaran, lahat ng panalangin, lahat ng desire ng puso mo, ibigay na. Imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya na gawin mo. Pwede ka sa tingin mo, kahit di ka imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya lang gawin mo. Pwede lang sa tingin mo, kahit di ka nagugulat. Walang imposible sa ating Diyos. Imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya lang gawin mo. Mahirap sa tingin mo, kahit di ka nagugulat. Walang imposible sa ating Diyos. Tunay, Panginoon, ang lahat ng titiwala sa iyo. Hindi, Panginoon, mabibigo sapagkat ikaw ang Diyos. Ay tunay na ay mahingibig ang iyong pag-ibig mo, Panginoon. Ay tunay na nandito sa amin. At ang iyong pag-ibig, kaya kami nandito ay nabuhay kami, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig na wala hanggan. Salamat sa krus. At tunay nga po, Panginoon, pag-aalay mo ng buhay para sa amin. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan dahil sa pangako mo at sa pag-aalay ng iyong katawan para sa amin.
what I did for you. Po ay dadako po tayo sa ating exhortation na matatagpuan po sa Deuteronomy 31:6. Sabi po doon, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ayan. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang atin pong teksto na mula po sa Deuteronomy ay nagbibigay po sa atin ng panawagang maging matatag. Yan po ang naisin ng atin pong teksto ngayon. Nung Sunday, nagtanong po si Pastor Edwin, ano ba ang kinatatakutan natin? Ngayon po magtatanong po ulit ako, ano po ang ating kinatatakutan? Ano po? Maraming bagay na pwede pong katakutan ng isang tao. Ano po? Takot na mawala ng mahal sa buhay. So marami tayong mga kapatiran, nawala ng mahal sa buhay. Maaaring kung wala ang kalakasan ng Panginoon, hindi nila kakayanin. Ano po? Takot na sumugal, no? Takot na mag-commit sa isang relasyon at takot sa pagbabago. Ayan. Kasi minsan nasanay na tayo sa mga nakasanayan nating gawain, ano po, at kung may bago parang hindi tayo sanay na gawin yung mga bagay na bago. Ayan. Minsan naman ay hinahadlangan tayong gawin ang isang bagay dahil sa takot. Ano po? Bakit nga ba tayo natatakot kung tayo naman ay gagawa na andoon ang walang pag-aalinlangan? Kaya tayo natatakot kasi minsan ay meron tayong takot na baka mag-fail, no? Baka walang mangyari or baka hindi maganda ang kalabasan. Ganun yung nangyayari sa atin, ano? So, isa pa doon ay yung desisyon, ano? Nahihirapan tayong magdesisyon tungo sa pagbabago. Ano po? Iyon yung mga bagay-bagay. So dito po, yung pagbabago, napaka-difficult po sa bawat isa. No? Medyo mahirap ito sa bawat isa, yung pagbabago. Sa buhay po ng Israel, ang teksto pong ito ay inaddress ni Moses sa Israel para sabihin sa kanila na malapit na yung oras ko. Kumbaga, magsa-signing off na ako. Dito ay nagpapaalam na si Moses, ano po, na dito ay sa kanyang pagsasabi sa mga Israelita, sabi niya, dumating na ang aking oras o panahon, yung aking pamumuno ay matatapos na sa inyo. So, pero dito ay ang Diyos, hindi niya kayo iiwan. Yun yung sinasabi ng teksto. Sabi niya, huwag kayong matakot, no? Hindi niya kayo iiwan. Sabing gano'n. Dahil, unang-una, ang Diyos ay may another leader na tinalaga. Ito ay si Joshua. So, dito ay sa verse 7 kasi
prinesent ni Moses si Joshua bilang kanyang kahalili na mamumuno sa kanila, no? Kasi ang sabi ng Diyos kay Moses, hindi ka pwedeng tumawid ng ilog Jordan, no? Ah, na-imagine ba natin yung sarili natin sa mga leaders, no? Na dadating tayo sa time na magsa-signing off na tayo. Ibibigay na natin yung baton sa iba, no? Parang minsan na ay nahihirapan tayo sa ganon. Dahil gusto pa nating maglingkod, gusto pa nating ano. Pero ang kalooban ng Diyos ay hanggang dito ka na lang, anak. Meron akong plano na iba. May mga ganun ano, na dapat nating intindihin. So dito, si Moses, kinomission niya si Joshua para mamuno sa Israel. Na ang pangako ng Diyos sa Israel, ipapasakop niya yung mga bansa. Na kung saan, bago sila mapunta doon sa lupang pangako, ano, kung titingnan natin, babalikan natin, ang Israel ay naalipin ng Egypt, no? At tinawag niya si Moses para pangunahang ilabas ang mga Israelita sa Ehipto. Sa isang pangako na sila idadalhin sa isang lugar na tinatawag na promised land o yung lupang pangako. Dito ay tinawag ng Diyos si Moses at dumating yung time na lilisan na rin siya. Ibinigay niya kay Joshua ang pamumuno. At dito, katulad ng kanyang sinabi sa mga Israelita, sinabihan niya rin si Joshua na maging matatag, no? Maging matapang, no? Dahil ang Panginoon ay sa kanya. No? Tandaan natin na bawat tinawag ng Diyos, tayo ay hindi dapat panghinaan ng loob dahil ang Diyos ay ating kasama. Amen po. Kasi yan din ang sabi niya sa kanyang mga disipulo na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Ako'y isa sa inyo hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo. So, yung pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa bawat isa. Nararanasan natin kung gaano katapat ang Diyos sa atin. Minsan kasi ay napapangunahan tayo ng takot. Ano? Sabi nga natin minsan, paano pag di ganito ang nangyari? No? Kasi minsan ang problema natin, nagre-rely tayo sa ating sariling kakayanan. Minsan yung sinasabi ng Diyos hindi natin pinapakinggan. Ano? Kaya minsan takot tayong baguhin ang mga nakasanayan natin. Minsan sa mga estudyante, paano kung bumagsak ako sa exam? No? May mga ganyan. Anong sasabihin ko kay mama, kay papa? May mga ganun tayo, no? Natakot. O sa mga umiibig, paano kung di niya pala ako mahal? Parang yung mag-asawa, no, nag-separate sila. Siguro 8 yung kanilang anak. Wala yung kanilang naging anak. Sila ay 78 yung babae, 83 yung lalaki. Sabi, hindi na kita mahal. Kaya naghiwalay sila. Yung mga 8 na yung anak. Tapos sasabihin, hindi na kita mahal. Napakahirap ng ganun, ano. So, pero dito, makita natin na ang Diyos, yung kanyang pangako, sa Israel, hindi man niya na ituloy yon kay Moses, hindi nakarating si Moses sa lupang pangako, pero meron siyang Joshua
na inilaan para mamuno sa Israel. Ganon yung kanyang pagmamahal. No? Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Tinitignan ko ang kalagayan ng church, no, mula nung nagsimula hanggang ngayon. So, yung pagpapalit, maraming dinanas ang church, no? Maganda, hindi maganda, maganda, hindi maganda, no? Yung mga ganon, hindi maiwasan 'yon kasi sa time ng paglilid ni Moses sa Israel, may mga bagay din na hindi maganda. Isa nga yun sa reason kaya hindi nakarating si Moses sa lupang pangako dahil yung pagiging leader mahirap. Uulanin ka ng mga complaint. Sa buhay ni Moses as leader ng Israel, punong-puno siya ng complaint ng mga Israelita ng kanyang pinamumunuan. Kaya minsan yung utos ng Diyos, ipukpok mo yung isang beses lang dapat, naging 3. No? Minsan ang leader dahil medyo yung emotion, yung hindi niya mapigilan minsan 'yon. Hindi naman siya na bato na hindi makakaramdam, no? Nasasaktan din ang leader. Nagkaroon din siya ng may time na yung kanyang nailalabas tuloy ay hindi na nagiging maganda dahil nga may mga complaint. No? So kailangan kasi ng isang leader is support ng bawat miyembro. No? Kailangan nila ng support. So sa balut ay maraming mula sa umpisa, maganda naman siya, no? Marami ng mga leaders, kasi ako maliit pa lang ako, nandito na ako sa balut, pero nakita ko ang Diyos hindi naman talaga pinababayaan ng balut kahit na may mga up and down na nangyayari. Ang Panginoon ay patuloy na minamahal ang lugar na ito para sa kanyang mga anak at sa bawat mga henerasyon pang dadating. Kasi dito, actually, may mga pinamunuan si Moses na hindi din nakasama sa lupang pangako. Ito yung mahilig mag-complain, yung angkan ni Kore, no? Ni Korah. No? Nilamon ng lupa yung angkan na yon. Ganon katindi ang judgment ng Diyos. Hindi sila nakarating sa lupang pangako dahil sa kakareklamo. So kapag ang leader ay magpapa-apekto din talaga, pati siya nadadamay tulad ni Moses. No? Pero ang Diyos laging mabuti pa rin kay Moses. Ang Diyos mismo ang nag-prepare, no? Maraming mga tanong, sino ba naglibing kay Moses? May mga ganun, Kasi sa Mount Nebo lang siya. Pinatanaw lang sa kanya ang promised land. Ganun, So yun, ang moral lesson dito is we need to obey God at we must diligently obey the command of the Lord our God. Piliin natin ang buhay na kasama ang Diyos. Piliin natin yung karunungan na nagbumula sa Diyos. Yung kanyang utos, yung ating susundin. Pag sinabi niyang isa, isa lang. Huwag natin gawing 3, 4. Yun ang ng Diyos. Ang pinaka-main point talaga ng Book of Deuteronomy is love. No? Obey God's command. Yun yung pinaka niya, no? At sabi nga, kung meron man tayong katakutan, ang Diyos yun. Ang nais ng Diyos, maglingkod tayo ng tapat, ng buong puso. Consider natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos
sa atin mula sa simula hanggang ngayon. No? Ano ba yung mga dakilang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Yun yung ating pahalagahan. Dito ay tinatawag tayo yung wholehearted na devotion talaga sa Panginoon. In application, our lives today, we face many challenges and uncertainties. Minsan natatempt tayo na mag-rely sa sarili natin, pero wag nating kalimutan ang buhay natin, ang ating hininga, kung ano man yung dapat nating pahalagahan, yun yung pagtitiwala sa Diyos. No? Huwag tayong magpadaig sa ating mga kinatatakutan sa buhay na ito. Bagkus ay pakinggan natin yung tawag ng Diyos sa atin na magtiwala at nasain yung kanyang presensya at manangan tayo lagi sa kanyang mga pangako. God bless po. Tawagin po natin si Pastor para po sa ating mensahe sa umagang ito. Salamat, Pastor. At tayo ay natutuwa sapagkat sa ating kahinaan at takot, nariyan ang mga salita ng Panginoon upang ating pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan upang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. So tayo po ay mayroon pong exhortation every Sunday para ho bahagi na rin ito ng training sa mga leaders upang masanay na rin po na ang bawat leaders at mga workers ay magkaroon ng kasanayan kung paano mag-share at magbahagi ng salita ng Diyos. At inuumpisa natin ito ngayon sapagkat alam naman natin na ang panahon ay pasama ng pasama at kinakailangan natin ng mga manggagawa upang makatuwang sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At dapat nating sanayin na yung ating mga bagong leaders at mga workers na harap para sa mga susunod na challenges ng ating Balot Christian Church. Nais ko po kayong anyayahan na magsitayo upang atin pong basahin ang atin pong sama-samang pagbasa sa kanyang mga kasulatan. Ito ay isang talata lamang at tayo ay papaksa ng maraming mga aral patungkol sa aklat ng mga gawa. So sabay-sabay po nating basahin. Acts 1:8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo na. Ito pong aklat ng mga gawa, ang pinakatema ay ang Acts chapter 1 verse 8, kung saan lagi ho natin itong binabasa sa ating po pag-aaral sa aklat ng mga gawa. Kung mapapansin ninyo, pinulahan ho natin yung saksi. Ano ba ang ibig sabihin nitong saksi sa wikang Grego? Sa wikang Grego, ang saksi ay martus, kung saan dito naman hinango yung salitang martir. Siguro meron ho kayong idea patungkol doon sa salitang martir. Ano ba itong martir na hinango sa salitang Grego na martus, na ang Tagalog ay saksi o sa English ay witness. So ano ba itong martir kung saan ginamit ng Acts chapter 1 verse 8 yung salitang martus, na kayo ay magiging mga saksi ko pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So ito palang martyr is someone who suffers persecution and death for advocating, renouncing, or refusing to renounce or advocate a religious belief or other cause as demanded by an external party.
In colloquial usage, the term can also refer to any person who suffers a significant consequence in protest or support of a cause. So malinaw sa ating binasa na ang martyr ay yung handa na mamatay doon sa iyong ipinaglalaban. At napag-aralan nga natin na sa Book of Acts, maraming mga unang Kristiyano ang naging martyr, namatay, pinatay, alang-alang sa salita ng Diyos. At marami nga ho ang naniniwala na si Esteban ang isa sa pinakaunang Christian martyr after ng pagkabuhay na maguli at pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. So sa ating po pag-aaral sa Book of Acts, makita natin na itong Book of Acts ay isang aklat na transitional book. Ito ay transitional book kung saan siya ang pinakatulay sa pagitan ng four gospel, ng Matthew, Mark, Luke, and John, papunta sa mga epistles, sa sulat ni Apostol Pablo at sa mga sulat ng mga apostol. So siya yung pinakatulay at maunawaan natin kung bakit siya transitional book, sapagkat ito ang aklat kung saan mula sa Old Testament patungo tayo ng New Testament, ipinakita ng Book of Acts kung papaano ang Old Testament ay pumunta ng New Testament. Sabihan sa Acts chapter 10 verse 43, siya, si Jesus, ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. So malinaw na ang mga kasulatan sa Lumang Tipan ay tumutukoy ang pagkahula at ang pagkatupad sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. At bago siya umakyat ng langit, inihabilin niya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad, na sila ay magiging mga saksi niya ng ating Panginoong Hesukristo sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na magsisimula sa Judea, o sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa lahat ng mga bansa. So ito pong Book of Acts ay transitional book from Old Testament to New Testament. Hindi lamang po yon, kundi ang Acts mula sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo papunta naman sa ministry ng Holy Spirit. Sabihan sa Acts chapter 1 verse 8 sa ating binasa kanina, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita rito kung saan bago siya umakyat sa langit, inahabilin niya ang mga utos na ito. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. So ang ating Panginoong Hesukristo ay umakyat na sa langit, tapos na yung kanyang earthly ministry at ang pagsisimula naman ng ministry ng Holy Spirit sa panahon naman ng Pentecostes na matatagpuan yon sa Acts chapter 2 kung saan ang mga apostol ay nagsalita ng mga iba't ibang wika. Yung wika na kanilang sinalita, hindi yung kagaya ng mga napapanood natin ngayon sa mga telebisyon. Hindi ganon. Kundi mga wika na nauunawaan ng ibang mga tao sa ibang bansa na may iba ring wika. Gaya halimbawa ng Japan, Japanese, Chinese, Arabic, etc. etc. So yun ang mga salita na winika ng mga apostol doon sa Acts chapter 2 sapagkat ang utos sa kanila ay ipangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Kaya papaano maririnig ng mga tao na may ibang wika ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan kung ang utos ay sa mga Hudyo. Ang salita nila Aramaic at Hebreo. So kinakailangan na magkaroon sila ng kapangyarihan ng pagsasalita ng iba't ibang wika upang marinig din ito ng mga Chinese, Japanese, Arabic, etc. etc. Kaya sa Acts chapter 2 nakita natin na ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan
ay sa pamagitan ng pangangaral ng mga apostol. Ang Book of Acts ay transitional book sapagkat mula sa kautusan ni Moises sa lumang tipan, ito ay nalipat sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi yan sa Acts chapter 15 verse 5, kung saan may mga nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseyong nagsisampalataya na nangagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So may mga Pariseyo na nagsisampalataya pero ang kanilang paniniwala, kinakailangan pa rin na ang mga Kristiyano ay tuliin ayon sa kautusan ni Moises. At nagkatipon ang mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ang bagay na ito sapagkat ito ay kontra sa itinuturo ng mga apostol na hindi na kinakailangan na pagsunod sa mga kautusan ni Moises para ang tao ay ariing ganap sapagkat ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagkaroon ng matinding pagtatalo sa grupo ng mga unang alagad kasama ng ating mga apostol sapagkat mayroong lumitaw sa sekta ng mga Pariseo na nagsisampalataya pero iba ang kanilang paniniwala. So sa madalit salita, ito ay mga tiktik, mga hindi tunay na mananampalataya na manggugulo sa mga unang apostol. And then sa verse 7, at pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisampalataya. At ang Diyos na nakatataho ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. Ang nagsasalita ho rito ay si Apostol si Apostol Pedro. Ikinukwento niya yung pagkasugo ng Diyos kay Apostol Pedro para ang mabuting balita ng kaligtasan ay dalhin kay Cornelio na isang hentil na hindi ito maunawaan ng mga apostol noong una na ang Diyos ay nagliligtas, hindi lang pala para sa mga Hudyo, na yun lang ang pagkaalam ng mga apostol. Pero dahil ang Diyos ay nagliligtas, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga hentil, gaya natin na mga hindi Hudyo. Nung una, hindi nila ito maunawaan, pero nung isinugo ng Diyos si Pedro, para siya ay mangaral kay Cornelio na isang hentil, naunawaan ni Pedro na ang Diyos ay nagliligtas, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sapagkat ang habilin nga ng ating Panginoong Hesukristo bago siya umakyat ng langit ay magiging saksi kayo sa lahat ng mga bansa, unang-una sa Jerusalem, sa Judea at Samaria. Kaya nung magkaroon ng malaking gulo sa paniniwala ng mga unang alagad, sapagkat may mga nagsasabi na ang tao ay aariing ganap sa pamagitan pa rin ng pagsunod sa mga kautusan ni Moises. At yun nga ay paglalarawan ng pagtutuli. Pero sabi ng mga apostol, hindi na, sapagkat ang tao na nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay inaaring ganap labas sa mga kautusan ni Moises. Kaya nagkaroon ng malaking pagtatalo sa grupo ng mga unang alagad. At hindi ho yan kaila. Maging sa panahon natin ngayon, marami ring mga simbahan sa buong mundo na ginugulo nitong mga hidwang pananampalataya na nakapasok sa loob mismo ng iglesia na may daladalang maling aral at katuruan. Kaya dapat tayo na mga nakauunawa ng salita ng Diyos ay maging handa sa pagkilala, pag-alam kung ang nagtuturo ay may maling aral. So dapat maging aral sa atin yan, na maging mapagbantay tayo, lalo na ang mga leaders ng church. Kaya nga napakalaga ng ating exhortation, bahagi yan ng ating training para ang ating mga
workers and leaders ay maihanda sa pagsasanay, sa pagpe-prepare ng mensahe, kaalinsabay nun, yung pagsusuri, pag-aaral, pagtuturo. Bahagi yan ng mga leaders at workers ng iglesia na maging maalam sa salita ng Diyos para nababantayan natin kung may mga dumarating na mga maling katuruan. Kasi pag may mga dumating na mga maling katuruan, makakahawa yan sa ibang mananampalataya at makagugulo yan sa pananampalataya ng iba at makapanghihina. Parang ano lang yan yung isang pitsil na tubig, iingatan mo na huwag mapatakan yan ng isang patak lang ng asido o ng lason. Sapagkat ang isang pitsil o isang baso, pag napatakan yan ng isang patak lang na asido o lason, abay, delikado yon. Kaya yan ang mga ginawa ng mga apostol, gaya ni Apostol Pedro, na naniniwala na ang pangangaral at pagliligtas ng Diyos, kung paano sila Pedro at ang mga unang alagad ay naligtas sa pamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, gayon din sa mga hentil. Kaya sa verse 10, tuloy ang pagbasa. Ngayon nga, si Apostol Pedro pa rin ang nagsasalita. Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos? Na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok, yung pasaning mabigat, ang batok ng mga alagad, na kahit ang ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaring makadala. Mga kautusan na pabigat, na hindi madala, hindi masunod. Maging yung mga magulang nila, kahit sila, hindi rin nila nasunod. Yung mga kautusan ni Moises. Kasi ang Panginoong Jesucristo lamang ang nakasunod perfectly sa lahat ng mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises. Upang si Kristo ang maging tagapagligtas, required sa tagapagligtas na masunod ang lahat ng kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Ang Panginoong Jesucristo lang ang nakagawa niyan. Dapat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. So yung biyaya o yung grace, ito ang nagliligtas sa tao. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang taong makasalanan, pag nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya ay inaaring ganap, napapatawad at naliligtas. Ang Book of Acts ay transitional book sapagkat mula sa 12 apostol na unang inutusan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Acts chapter 1 verse 8 ay naisalin kay Apostol Pablo ang pangangaral naman para sa mga hentil. So from the 12 apostles to Apostle Paul, napagkasunduan nila na ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan para sa mga hentil ay si Pablo. Sabi yan sa Acts chapter 15, verse 24, na balitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito kahit na hindi namin sila inutusan. So ito nga yung binabanggit kanina na mga tiktik sa loob ng iglesia na nanggugulo, na nagsasabi na ang tao para maligtas, kinakailangan pa rin sumunod sa mga kautusan ni Moises. Na ang sabi ni Pedro, yun ang ating mga magulang hindi nasunod Tayo rin hindi natin nasunod. Bakit natin ipapasa sa mga hentil na wala namang mga kautusan? Samantalang ang biyaya ng Diyos ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang sila'y mapatawad, aring ganap at maligtas. Kaya nung mabalitaan namin, ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito, ito yung mga tiktik na may dalang mga hidwang pananampalataya na nagtuturo ng maling paniniwala na kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya napagkaisaan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. So mula sa mga mananampalatayang Hudyo, nagsugo sila para dalhin ang pangangaral sa mga hentil. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Nakita nyo yung salitang hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay? Sapagkat ang sabi ni Kristo sa Acts chapter 1 verse 8, magiging saksi kayo.
Ibig sabihin, kung kinakailangang mataya ang inyong buhay, gagawin ninyo alang-alang sa pagliligtas ng Diyos sa lahat ng mga tao na makaririnig at sasampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya pala yung pananampalataya na tinataglay natin ngayon, yung Bible na ating pinag-aaralan ngayon, abay, yan pala ay tinumbasan ng dugo ng mga unang apostol, ng mga unang alagad na itinaya ang buhay para makarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan, para makarating sa atin ang Biblia. Kaya yung Biblia na binabasa natin ngayon, naisulat yan, yung mga titik na yan, sa pamagitan ng mga dugo, ng mga alagad, ng mga apostol na inalay ang kanilang buhay para ang mabuting balita ng kaligtasan ay makarating sa atin. Ang nakalulungkot lang, bakit parang ang mga Kristiyano ngayon wala nang malaking pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa Bible. Hindi na binabasa ng mga tao ngayon. Hindi na nga tao ang kinakausap ko. Mga Kristiyano na. Bakit? Masyado nang bombarded ng entertainment. Pero yung cellphone, pag naiwan, kahit nakauwi na ng Cavite, nakauwi na ng Laguna, babalikan yung cellphone. Pero pagka yung Bible daw ang naiwan, okay na, sa susunod na linggo, darating naman ako. Bakit ganon? Nawala na yung pagmamahal ng mga Kristiyano sa salita ng Diyos, na dapat sana ito ang magbigay sa atin ng lalong pagsusumidhi sa ating puso't damdamin na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, ipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito'y nakarating sa atin sa pamagitan ng buhay na itinaya ng mga apostol. And then ang Book of Acts ay transitional period sapagkat ang mabuting balita ng Diyos ay ipinangaral una sa mga Hudyo at kung paanong nakarating sa mga Hentil. So paano nakarating sa mga Hentil na kagaya natin? Pagka hindi ka Hudyo, ang tawag sa'yo Hentil. Dapat maintindihan natin yan. Kaya pag ikaw Hapon, Incheck, Arabo, ako ano man ang bansa mo, ano man ang wika mo, pag hindi ka Hudyo, ang tawag sa'yo Hentil. So mula sa mga Hudyo, paano nakarating sa mga Hentil? Sa atin, sa panahon natin ngayon. Ang sabi sa Acts chapter 13, inggit naman ang mga Hudyo nang makita nila ang napakaraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Kasi ipinangangaral ang mabuting balita ng Diyos sa mga Hudyo, unang-una sa lahat, pero dahil ang mga Hudyo, tinanggihan ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sa verse 46, ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Sa inyo na mga Hudyo, sa inyo na mga kababayan ng ating Panginoong Jesucristo, unang ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kumbaga sa pagkainan, sa tradisyon ng mga Hudyo, pagkakakain na sila, ang unang-unang may kukuha ng pagkain ay yung tatay. And then, yung nanay. And then, ibibigay yan sa panganay. Panganay ang unang kukuha ng pagkain. At yung panganay, ang gagawin ni panganay, siya ngayon ang magdadala sa kanyang mga kapatid. Inilalarawan na ang mabuting balita ng kaligtasan, unang ipahayag, ipangangaral sa mga Hudyo, sapagkat sila ang mga panganay. Pero tinanggihan ng mga Hudyo. Kaya ano ang sinabi ngayon nila Apostol Pablo at Bernabe? Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya yung mga taong hindi naliligtas, hindi nila pwedeng sisihin ang Diyos eh. Bakit? Sapagkat sila na ang humatol sa kanilang sarili kung tanggihan nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Pagka ang mabuting balita ng kaligtasan ay tinanggap mo sa iyong puso, maliligtas ka. Pero pagka ikaw naman ay tumanggi doon sa inaalok na mabuting balita ng kaligtasan, tinanggihan mo, ikaw na humatol sa iyong sarili, kaya ka napunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Hindi mo kasi tinanggap. Kaya't sa mga Hentil na lang kami pupunta. Sabi ng mga apostol na si Pedro, si Pablo at si Bernabe, ganito ang inuutos sa amin ng Panginoon.
inilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. So kaya pala nakarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan na dapat sana unang makikinabang ang mga Hudyo, ang mga kababayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero tinanggihan nila ang mabuting balita ng kaligtasan. By the way, may mga Hudyo naman talaga na mga nagsisampalataya rin, gaya nga ng ating mga napag-aralan. Libo-libo yung naparagdag sa iglesia, di ba? Kung mapapansin ninyo, sa Acts chapter 2, nangaral si Pedro, 3,000 ang nadagdag. Sa ikalawang pangaral niya, 5,000 ang naparagdag. Pero ang sinasabi rito na hindi tinanggap ng mga Hudyo yung mabuting balita ng kaligtasan, ang kailangan kasi lahat Mula sa mga leader ng reliyong Judaismo, mula sa mga leader politiko, mula sa mga mamayan, lahat tatanggapin nila dapat ang Mesyas. Pero hindi nila ginawa. Kaya ano ang sabi ng mga apostol? Ngunit dahil itinatakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo'y hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lang kami pupunta. Pag-aralan natin nung nakaraang pagtuturo kung bakit matapang ang mga alagad sa pangangaral ng salita ng Diyos. Una, sapagkat sila ay nasa katwiran. Gaya ng mga pangangaral nila Apostol Pedro at nila Apostol Juan. Binalaan sila at winarningan, pinagsabihan, na huwag nyo nang ipapangaral ang Kristo na nabuhay na maguli mula sa mga patay. Ngunit buong tapang na ipinahayag ng mga apostol na sila Pedro at si Juan, ang sabi nila, nararapat ba na kami sumunod sa tao? Susundin muna namin ang utos ng Diyos bago ang tao. Kaya buong tapang nilang ipinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat sila ay nasa katwiran. At ikalawa, sila ay nasa kapangyarihan ng Holy Spirit o ng Espiritu Santo. Tingnan nyo, ang sabi sa Acts chapter 4 verse 13, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasama ni Jesus ang mga ito. Nagtaka lalo yung mga leader religyoso at leader politiko ng bansang Israel sa katapangan nila Apostol Pedro at nila Apostol Juan na hindi naman nakapag-aral bakit meron silang taglay na kapangyarihan at pangangaral ng karunungan mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang pag-aaral noon ay iba sa pag-aaral natin ngayon. Ngayon, napakadali na lang mag-aral ngayon. Kaya ewan ko ba kung bakit maraming mga estudyante ngayon, ang para bang hirap na hirap sa pag-aaral na kahit na yung gawain sa church ay naipagpapaliban na para lang makapag-aral. Nung panahon namin, nung kami nag-aaral, ako engineering ang pinag-aaralan namin. Si Pastor Romy, nag-engineering yan, mechanical yan. Ako, graduate ako ng Electronics and Communication and Engineering. Ang pinag-aaralan namin, matitinding mga math, mga integral, differential. Pero hindi namin ginawa na excuse yung pag-aaral para hindi makadalo ng gawain. Mas priority namin ang dumalo sa gawain. Kung meron mang pagkaka-kontra ng schedule, may gawain sa school, tsaka may gawain sa church. Inuuna namin gawain sa church. Ano kung ibagsak kami ng teacher namin? Pasado ka naman sa Panginoon. Madali ka naman yung gumawa ng assignment report. Alamin mo lang, ano ba ang sabi ni sir? O ano ba ang assignment? Gagawa ka ng paraan. Pero wag na wag ninyong gagawing excuse. Nag-aaral kami, may klase kami, may practice kami, para lang hindi makadalo sa gawain ng Panginoon. Of course, priority natin ang pag-aaral. Pero dapat maging balanse tayo. Sapagkat ang mga kabataan, hindi lamang pag-aaral ang inyong priority. Mayroon din tayong tungkulin na maglingkod sa Diyos habang bata pa tayo. Sapagkat kayo ang mas tatawagin ng Panginoon
sa gawain ng pangangaral dahil ang mga kabataan ay mas maraming magagawa para sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kami mga matatanda, baka kapag ano pa ba kami sa sa mga malalayong visitation, hindi na namin kaya ang mga overnight ng mga ipupunta ka sa mga magdamaga ng mga lansangan, kakausapin mo yung mga kabataan ng mga batang hamog para siran mo ng gospel. Hindi na namin kaya yun. Matatanda na kami, madali na kami mapuyat. Pero kayong mga kabataan, kahit 3 araw, walang tulugan, kaya yan. Bakit naman doon sa paglalaro, nagagawa na, kain laro lang. Kahit wala tulog, kayang gawin. Pero, pagdating sa gawain sa church, hindi dapat nating gawing excuse. Dapat balanse sa gawain sa bahay. Hindi rin dapat maging excuse, nag-aaral kami, may exam kami, kaya si nanay na lang muna magugas ng pinggan. No! Kayang balanse niya, kami rin. Ako, natuto ako magugas ng pinggan, marunong ako magluto, marunong ako maglaba, marunong akong gumawa ng gawaing bahay, pati mag-ayos ng yero, kaysa may mga gawaing bahay. Natutunan ko yan kasabay ng pag-aaral sa kolehiyo na ang pinag-aaralan namin, integral, differential, mga higher math. Pero excuse ba yung gawain sa bahay? Excuse ba yung gawain sa church para sabihin na di muna kami dadalo kasi busy kami sa araling panlipunan. Busy kami sa PE. No. Balansihin natin yan. At pwede namang gawin. Inihahalin tulad na nga namin, kami. Ako, graduate ako. Ng 5 years course. Engineering, ang daming math niyan, ang daming reporting niyan. Pero napagsabay namin yung gawain sa church, gawain sa bahay, maging sa pag-aaral. Hindi ko na nga lang pinagpatuloy na mag-board exam kasi nga tinawag na ako ng Panginoon sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. So nagawa namin. Hindi kami bagsak. Pero nagawa namin. Ang ibig lang naming sabihin, pwede pala. Kaya lang nakalulungkot, bakit ngayon, marami sa ating mga kabataan, parang hirap na hirap sa ano ba yung subject mo? PE. PE? Ano yung susunod mong subject? Ano ba susunod? Ano ba yung MAPE? Music? Arts? Physical education? Yung EDS, ano yung EDS? Health. O di kumain ka na lang ng malunggay, mga gulay, lalakas ka na. Ang ibig lang natin sabihin, pwede mong balansihin. Ang mahalaga lang, meron tayong aral ng Diyos kung paano natin didisiplinahin ang ating mga katawan, sarili, at oras. Tingnan nyo ang katapangan ni Apostol Pedro. Bigay tayo ng example. Isang duwag na Pedro. Noong hinuli ng mga sundalos Romanos ang ating Panginoong Jesucristo, pinasok si Kristo doon sa loob ng palasyo, sa tahanan ng mga punong saserdote para siya ilitisin, si Kristo, nung hinuli. Nasaan si Pedro? Nasa labas, takot na pumasok. Pero nung maging matapang na si Pedro, dahil naunawaan niya na si Kristo ay kinakailangan mamatay, malibing at mabuhay na maguli, at meron na silang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit, nung sila'y hulihin, sina Pedro at si Juan, nasaan sila? Nasa loob ng palasyo ng mga punong saserdote ng reliyong Judaismo. Yung duwag na Pedro, nasa labas, habang ang Panginoong Jesucristo ay nililitis, nagpapainit sa apoy habang nanginginig sa takot. Ito yung panahon na dinakip ng mga Romano sundalo ang ating Panginoong Jesucristo. Si Pedro, pasunod-sunod lang, pasilip-silip, takot na takot, nanginginig. Kaya nakakita siya ng apoy, may mga nagdadarang ng apoy doon, nakidikit siya ron, nakiusyoso at nagpainit siya dahil nanginginig sa takot. Pero nung matapang na Pedro, nung makilala niya na ang Kristo, na siya ay kinakailangan mamatay, malibing at mabuhay na maguli, at sa kapangyarihan ng Holy Spirit,
nung sila ay usigin at usisain ng mga leader relihiyoso ng Judaismo, ano ang kanilang nasa puso? Nag-aalab na apoy sa puso ang katapangan. Katapangan na ano? Ipagtanggol ang mensahe ni Kristo na siya ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli para ang mga tao na makasalanan pag nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kung si Kristo'y namatay, siya ay kasama na rin namatay yung kanyang dating pagkatao. Kung si Kristo'y nalibing, yung kanyang pagkatao na masama, nalibing na rin nakasama ni Kristo. At dahil si Kristo'y nabuhay na maguli, siya rin ay mabubuhay na maguli sa kanyang bagong pagkatao. At pagdating ng araw ng rapture, makakasama siya sa pagkabuhay na maguli para sa kaharian ni Kristo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Yung duwag na Pedro, ipinagkanulo si Kristo sa harap ng babaeng alipin. 3 beses na itinatwa ni Pedro ang Kristo. Nung una, sabi niya, hindi ko kilala yan. Layo si Pedro. May nakakilala naman sa kanyang mga alila. Di pa kasama ka ni Kristo? Ay, hindi. Layo na naman siya sa ikatlong pagkakataon. May nakakita, isang babaeng alipin, batang babaeng alipin. Sabi, di ba ikaw ang kasama ng Kristo? Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Nagmura si Pedro. Nagsalita ng mga katampalasanan. Sinabing hindi ko kilala yung Kristo na yan. Ganon niya itinakwil ang Kristo. Sa harap ng babaeng alipin, na dapat sana pwede ng bula-bula. Hindi. Ito okay, hindi. Tahimik ka, huwag kang magsasalita. Itinakwil ang Kristo. Pero nung si Pedro ay nakakilala sa Panginoon, nalaman niya at naunawaan kung bakit si Kristo ay kinakailangan mamatay, malibing at mabuhay na maguli. Yung katapangan ni Apostol Pedro, ipinangaral sa gitna ng mga pinunong Hudyo. Ang kaharap niya, mga pinunong Hudyo, nung siya ay mayroong katapangan dahil sa bisa ng kapangyarihan ng Holy Spirit. So bakit matapang ang mga alagad sa pangaral ng salita ng Diyos? Dahil sila'y nasa katwiran, nasa kapangyarihan ng Holy Spirit. At pangatlo, nasa katotohanan. Ano ba itong katotohanan na ito na kanilang pinatotohanan? Ang kanilang patotoo, testimony or witness. Gaya ng ating sinabi kanina sa Acts chapter 1 verse 8, kayo magiging mga saksi ko, magiging martir kayo. Kung kinakailangan mataya ang inyong buhay, mabingit ang inyong buhay dahil sa pangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, so be it. Ano kung mamatay? Yan ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Diyos. Ipapangaral mo kung sino ka dati at kung sino ka ngayon. Dahil si Kristo na namatay na libing ay nabuhay na maguli, binago ka ng Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang iyong patotohanan. Yan ang testimonyo ng bawat isa sa atin. Gaya ni Apostol Pablo kung paano siya binago ng Panginoon. Nung siya ay Saulo pa lamang, kalaban siya ni Kristo. Pero nung siya ay naging si Pablo na, nung siya ay makakilala na sa Panginoon, kaibigan na siya ni Kristo. Nung si Saulo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, siya ay taga-usig ng iglesia. Pero nung si Pablo ay nakakilala na kay Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay at tagapagligtas, siya ay tagapagtanggol na ng iglesia. Nung si Saulo ay kalaban pa ni Kristo, ipinapapatay ang mga kaaway. Ang mga kaaway niya, yung mga Kristiyano, yung mga unang alagad ni Kristo, ipinapapatay ni ipinapapatay ni Saulo. Pero nung si Saulo ay maging Kristiyano na, naging si Pablo na, ipinapapatay ng mga kaaway. Magkaiba yun ha. Nung siya ay Saulo pa lamang, ipinapapatay niya yung kanyang mga kaaway. Pero nung siya ay makakilala na sa Panginoon, ipinapapatay na siya ng kanyang mga kaaway. Nabaliktad na. Yung dati niyang kaaway, naging kaibigan niya. Yung mga dati niyang kaibigan, naging kaaway na, nagkabaliktad na.
Ganyan si Pablo. Kung paano siya binago ng Diyos, yun ang kanyang ipinangangaral dahil si Kristo ay nabuhay na maguli. Kaya nga nang humarap siya sa mga hari, ano ang sabi ng kanyang patotoo? Sa Acts chapter 26 verse 24, habang nagsasalita pa si Pablo, dahil sa kanyang patotoo at pangangaral na si Kristo ay nabuhay na maguli at siya'y binago mula sa kanyang pagpatay sa mga alagad ni Kristo, ngayon kakampi niya na ang mga alagad ni Kristo. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Bilhin mo, ganoon pagsabihan si Apostol Pablo. Dahil sa kanyang pagpapatotoo na siya ay binago ni Kristo, bilhin mo, nasisira na raw ng bait. Naranasan nyo na ba yon? Dahil sa ating pangangaral, dahil sa mabuting balita ng kaligtasan, naku, nasisira na ng bait yan. Alam nyo, nung ako ay nagpagtapos ng pag-aaral sa aking pagiging engineer, nung tinawag ako ng Panginoon, iniwang ko yung pagiging engineer. Nagpastor ako. Sabi sa akin ng tatay ko, nasisiraan ka na ba ng bait? Kung ikaw ay nag-abroad sa Canada, noon pa yun 20,000 ang pinakamababa mong sweldo. Ngayon, saan mo kukunin yung pera mo? Hihingi ka sa mga miyembro mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Una, pagsabihan ako ng tatay ko. No? Andito ba si Jerome? Wala no? Kung si Jerome kaya halimbawa. Jerome, graduate ka ng arkitekto. Lisensyado ka ng arkitekto. Payag ka ba magpastor dito sa Balot Christian Church? Ikaw ang papalit sa amin, nila Pastor Romy. Ito ang love gift mo. Ano kaya sabihin ni Brother Luther? Alam mo, pinag-aaral kita lang architect. Hindi naman siguro. Kung tawagin ng Panginoon, bakit hindi? May paraan ng Diyos sa iba't ibang panahon at iba't ibang kaparaan. So, nung si Apostol Pablo ay nagpapahayag ng kanyang testimonya, ang haring si Festo, ang sabi, nababaliw ka na, Pablo. Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko'y mga salita ng katinuan at pawang katotohanan. Kaya malakas ang loob nila Apostol Pedro, Apostol Pablo, Apostol Juan, sapagkat ang kanilang ipinangangaral ay pawang katotohanan. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyong mga ito sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Ito ang mga patotoo ni Apostol Pablo ng panghihikayat maging mga hari man ang kanyang kaharap. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y mahikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, Haring Agripa, hindi lamang kayo kagalang-galang na Festo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Ibig sabihin, maligtas, maliban lang sa mga tanikalang ito. Ganyang katapang ipinangaral ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, ang pawang katotohanan patungkol kay Kristo, na siya ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Ngayon ang kanyang kapangyarihan ay sumasa kanyang mga alagad at ang katapangan ng pangangaral ay nakapagtataka sa mga nakakakita at nakakarinig, maging sa mga leader politiko ng bansang Israel. At ang Apostol Pablo napatay, pinatay dahil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo, ang mga Muslim dumami dahil papatayin ka kapag nag-iba ka ng relihiyon. Sa Iraq, Iran, Saudi Arabia, sa mga ilang bansang hindi masyadong hardcore, kumbaga, ang mga Islamic, pero sa mga bansang Islam, Saudi Arabia, Iraq, Iran, yan. Pagka ikaw ay ipinanganak na Muslim, tapos
Matagal kang naging Muslim, tapos nag-iba ka ng relihiyon, naging Kristiyano ka, kahit yung tatay mo, papatayin ka. Ganoon ang paniniwala ng mga Muslim. Kaya sila dumami. Dahil sa takot na umalis sa pananampalatayang Muslim. Sabi ko, kung totoo yung paniniwalang Muslim, pagka bang isang Muslim ay nag-iba ng relihiyon, mapapahamak ba siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Sabi ng mga Muslim, oo. Dahil nag-iba siya ng paniniwala, eh ma-impyerno siya. Ayun naman pala eh, di yun na lang ang maging hatol niya. Eh ba't kailangan nyo pang patayin? Kaya ngayon, marami at dumami ang mga Muslim sa buong mundo. Pero tignan nyo ang kaibahan sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, dumami dahil pinapatay. Ganyan kung papaano ginamit ng Diyos ang mga unang alagad, ang mga unang apostol, alang-alang sa kanilang kamatayan, makarating lang ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, maging sa panahon natin ngayon. Nung makita ni Satanas, dumadami pa lang mga Kristiyano pagka inuusig. Alam nyo, hindi niya na ngayon ginagawa yan sa lahat ng mga Kristiyano, maliban na lang dun sa mga striktong bansa, gaya ng mga Muslim country at ng mga komunista. Merong nakita si Satanas na mas effective para pigilin ang pagdami ng mga Kristiyano. Pagkaraw pala ang mga Kristiyano, pinapatay mo, lalong dumadami. Ano ba yung may halaman na gano'n di ba? Habang pinapatay mo, mga damo, gano'n, di ba? Habang pinapatay mo, tinatawag mo, lalong dumadami rin merong nakitang strategy si Satanas. Sabi niya, pagka palang mga Kristiyano, pinapatay mo, pinag-uusig, lalong dumadami. Meron siyang naisip na paraan, si Satanas, kung paano niya pakakauntiin ang mga Kristiyano. Alam niyo yung kwento ng unggoy at ni Amihan at ni Habagat? Itong si Amihan at si Habagat nag-contest. Yung Amihan, yun yung malamig na hangin. Yung Habagat, yan yung malakas na hangin. Yan yung mga bagyo. Sabi ni Amihan at saka ni Habagat, nakita mo yung unggoy na yan, paligsahan tayo. Kung sino ang makakapagpabagsak doon sa unggoy na yon. Sabi nung unggoy, sige, payag ako. Hindi nyo ako kayang pabagsakin, Amihan at Habagat. Kaya nagumpisa ng paligsahan si Amihan at saka si Habagat para pabagsakin yung unggoy. Sabi niya, Habagat, ako mauna. Ang ginawa ni Habagat, inihip niya ng pagkalakas-lakas yung kanyang hangin at si unggoy talagang kapit sa sanga ng puno at halos matanggal at mabali yung sanga pero nakakapit pa rin siya hanggang sa napagod itong si hanging Habagat. Hindi niya napabagsak si unggoy. Sabi naman ni Amihan, ako naman ang gagawa. Ang ginawang ihip ni Amihan, unti-unti. Dahil malamig yung Amihan. Ang nangyari kay unggoy, inantok, nalaglag. Ano ang ibig nating sabihin? Mga kapatid, pagka pala ang persecution, ang ginamit ni Satanas para pakauntiin ang mga Kristiyano, yung pagpapatayin, lalong dumadami. Ang ginawa ngayon ni Satanas para kumaunti ang mga Kristiyano through entertainment. Dahil sa entertainment, maraming mga Kristiyano hindi na nagiging effective na nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Bakit? Bombarded lang entertainment, bombarded lang YouTube, bombarded lang Facebook, etc., etc. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, tulog. Ano ang sabi ng Bible? Magsigising kayo sapagkat ang panahon ay masama. Magsipag kayo, magsigising kayo. O kaya nga tayo may exhortation. Sa exhortation dapat gano'n. Hoy! Natutulog! Gising! Ikaw natatamad-tamad, magsipag ka. Dapat sa exhortation, gano'n, para yung mga kapatid natin na tatamlay-tamlay sa pananampalataya, gigisingin natin. Yung mga ayaw magsidalo, hoy, magsidalo kayo ng gawain. Ay, kayatin natin sila. Yung mga antok-antok, gigisingin.
yung mga tatamlay-tamlay, pasiglahin. Sapagkat malapit lang dumating ang Panginoon. Baka datlan tayo ng Panginoon na natutulog. Ano sasabihin sa atin ng Panginoon? Hoy, mga magsigising nga kayo. Mga tamad at mga tulog. Hindi dapat ganoon. Dapat datnan tayo ng Panginoon ng mga masisipag sa gawain. Para pag dumating siya, well done, my good and faithful servant. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa 2 Korinto 9, Kapitulo 9:7. Tandaan ninyo ito, ang nagtanim ng aani ng kakaunti, naman ay aani ng marami. Ang bawat dapat magbigay ayon sa sariling loob at di napipilitan lamang. Ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sige, sa mga nais pong magbigay, maaari na po tayong tumayo sa offering box sa atin pong harapan. Para po sa panalangin pastoral, tinatawagan ko po si Pastor Edwin. Si Pastor Romy Makaspak po. Pastor Romy. Sige po, tayo po lahat. Praise God, hallelujah. Oh, we praise to your name, O Lord, hallelujah. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, Panginoon, kami na iyong mga anak ay sama-sama ng dumudulog, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya. Aming itinataas sa iyo, Panginoon, ang Pangulo ng aming bansa, ang aming Presidente, Bongbong Marcos Jr., Panginoon. Lord, dalayan ko po na patuloy na ikaw po, Panginoon, ang gumabay at pumatnubay sa Kanya. Sa bawat desisyon niya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na patuloy siya, Panginoon, na makipag-usap sa iyo, Panginoon. Humingi ng kaalaman ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, upang na sa gayon, patuloy niya, Panginoon, na mapamunuan ang aming bansa na naayon sa iyong kalooban at ang kapangyarihan mo ang patuloy na gagalaw at kikilos sa aming bansa. Lord, dalangin din po namin ang nalalapit na eleksyon na sa darating na Mayo, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga tatakbo, Panginoon, o kakandidato sa kanilang mga posisyon. Nawa po, Panginoon, ay patuloy nila, Panginoon, na mailapit una ang kanilang sarili sa iyo, Panginoon, na ang paglilingkod ay una sa iyo, Panginoon, at sila'y gagamitin mo, Panginoon, upang ang mamamayan na kanilang nasasakupan ay kanila rin ito, Panginoon, na mapaglingkuran. Dakilang Diyos, ayaw mo, Panginoon, na sa puso nila manggagaling ang tunay at tamang katotohanan ng paglilingkod na naaayon sa iyong kalooban at patuloy na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at pumatnubay sa bawat kandidato, Panginoon. Sa bawat boboto, Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na kung ano ang laman ng kanilang puso na makatutulong para sa aming pong bansa o sa aming mga pamamayan ng Panginoon ay tunay na ikaw po mangusap sa bawat butante, Panginoon, na may alam nila, Panginoon, na nararapat. Una, yung merong banal na pagkatakot sa iyo, marunong sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sinangkin namin, Panginoon, na ang alaala na ito sa Mayo, Panginoon,
ay magiging mapayapa at matagumpay, Panginoon. Lord, dalayan ko rin po ang aming mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng patuloy na kalusugan at kalakasan ng pangangatawan na magagamit nila sa patuloy nilang paghahanap buhay doon, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon, ang aking anak, si Ana Ruth, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng kanyang apostol, Panginoon, gayon din, Panginoon, ang TOR, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, maayos ito sa eskwela na kanyang pinagtapusan, Panginoon, upang na sa gayon ay maging ito, Panginoon, ay matanggap ng kanyang employer, Panginoon. Lord, ipuhin mo rin ang kanyang boss, Panginoon, na maging maganda, Panginoon, na tanggapin na, Panginoon, kung ano yung nararapat sa kanyang mga accredited, Panginoon, na dala-dala doon sa Dubai, Panginoon. Lord, salamat po. Ingatan mo po siya noon, Panginoon, katulad ng pag-iingat mo sa aming mga kababayan na naghahanap buhay doon, Panginoon. Lord, salamat din po sa aming mga kapatid na patuloy, Panginoon, na sumusuporta at tumutulong para sa iyong gawain nito sa Balut Christian Church. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Patuloy na ikaw po, Panginoon, na mag-bless ng kanilang mga pinagkakakitaan, ng kanilang mga negosyo, Panginoon. Ikaw po ang siya patuloy na magpalago, Panginoon. Upang na sa gayon, ang aming mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit mo sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong mabuting balita at maabot ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Gayon din sa mga pangangailangan sa bawat ministry, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang patuloy na nagbibigay, nagkakaloob para sa iyong gawain, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa oras na ito, ay amin din po inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid, kababayan namin, mga kamag-anak, kaibigan, kapatid na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Lord, abutin mo po sila na yung mapagpalang kamay, Panginoon, padaluin ang kagalingan sa kanilang katawang pisikal sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, Panginoon, at aming itong pinangahawakan ng iyong salita sa Isaiah 53:5, sa mga sugat na iyong tinamo sa iyong katawan, lahat ng uri ng karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Inaangkin namin, O Diyos, na lahat ng aming mga panalangin na ito, ang lahat ng aming itinaas namin sa umagang ito, Panginoon, ay tunay na binigyan mo na ng katugunan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat na ipinagkaloob mo sa amin. Ito po ang aming samadalangin na may pasasalamat sa pangalan mo po aming Panginoong Yesus. Amen. Para po sa ating greetings and announcement, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Sister Minerva Lebato sa darating pong March 11, ito ay Martes. Batiin po natin siya ng isang maligayang kaarawan. For our wedding anniversary, wala po tayo ngayon nagdiriwang. And for other announcement, prayer meeting na patuloy po nating ginaganap tuwing Biyernes po ito sa nadakong 7:30 ng gabi. Ito po ay ginaganap dito sa ating iglesia at maaari rin naman po tayong manood din po via online po sa ating Facebook page. And for other announcement, board council meeting po after po ng service. And for next week naman po, third Sunday, ang ating pong presider ay si Sister Mary Ann Lumukso. Ang speaker po natin ay si Pastor Edwin Gregorio. Worship leader ay si Pastor Orlan Rosario. And for our closing song, tinatawagan ko pang worship team. At susundan po ito ng prayer and benediction ni Pastor Edwin Gregorio. Sa ating closing song, tayo po magsitayo, papurihan. Sabi nga sa part ng kanta ng banal magpakailanman, sabi nga, ang mga anghel, ang mga nilikha ng Panginoon ay magpupuri sa Kanya. Ipagsisi ang kabanalan ng ating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, lawitan natin ang Panginoon. Ay papuri
nagtitiwala. Awit ng pag-ulit, wala ka. Ngalan mo nag-iisa, ngalan mo nag-iisa, O Diyos, wala kang mapatay. Lahat ng kaharian, lahat ng pagkamayarihan
namin, O Diyos, salamat po sa iyong kapangyarihan na nagpalakas sa mga unang apostol at sa mga unang alagad. Inayakan nilang mga buhay para ang mga mabuting balita ng kaligtasan ay makarating sa aming panahon. Upang kami man ay makakilala sa iyo, kabilay ng kapangyarihan ng pangaral din ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng aming mga kakilala, sa lahat ng aming mga kaibigan, at higit sa lahat sa aming mga kamag-anak na hindi pa po makakilala sa iyo. Dalangin po namin, patuloy na kami na tuturuan na masunod ang iyong mga kautusan at tutulungan na maganap ang iyong mga kalooban. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Santong Espiritu ang sa sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Tunay nga po nakakabuti ng Diyos sa oras. To God be the glory. See you po next Sunday. Happy birthday, Minerva! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday,